ang sabisa para sa aray, iyang pa sa heart at bulsa. G99.9, your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie. You're currently tuned in pa rin sa GV 99.9, Your Good Vibes, 8:51 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nandito pa rin tayo sa Good Vibes Morning up until 10 a.m. September 10, 2025. O diba, ang daming 10. But anyway, ay may kasama tayo today. Pero before natin ipakilala, mga vibes, ito po ay para sa inyo. At live din tayo sa aming official Facebook page na GV 99.9 FM para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Mga ka-vibes, this is really important, lalo na po sa may mga kids sa bahay. At syempre, bukas din po ang aming hotline in case meron kayong tanong. This morning, ang aming numero 0926-079-8708. At again, ang aming Facebook page ay GV 99.9 FM. At dahil dyan, eto na ang ating kasama ngayong umaga. Please welcome, mga ka-vibes. Ito po si Dr. Vito Nicanor, isang radiation oncologist from Lipa Medics Medical Center. Good morning, Dr. Vito. Good morning, DJ Frankie, and good morning, mga ka-vibes. Ayan. Yeah, so, I'm Dr. Nicanor. I'm a radiation oncologist from Lipa Medics. Pero right now, I'm also working at Cabrini sa may Santo Tomas. Ayan. Thank you, Doc. Doc, baka may gusto kang i-GV shoutout. Wala naman. Yung family ko lang. Taga dito rin ako kasi sa mataas na kahoy here in Batangas. Walang specific person. So, yeah. Okay. So right now po, pag-uusapan natin yung childhood cancer. Actually, this topic was new to me nung nakita ko lang yung details ng ating interview. And I got shocked na meron palang childhood cancer. Yeah. So ngayon, mga ka-vibes, i-enlighten tayo ni Doc Vito about childhood cancer. So Doc, bigyan naman natin ng information ng ating mga ka-vibes. Okay. So nag-prepare ako ng short parang script for this. So, yung pediatric cancer or childhood cancers ay mga cancer na tumatama sa mga bata from yung mga sanggol or mga babies up to 18 years old. So, looking at the data, approximately 1% of all cancers diagnosed worldwide. And dito sa Philippines, we're looking at around 15 to 20,000 cases annually. So, medyo madami rin siya. Marami tayong iba't ibang klase ng cancer sa mga bata. Ang mga more common ones, for example, is yung leukemia or yung cancer sa dugo. We have yung mga brain tumors or mga tumor sa utak. Yung lymphoma, madalas din natin ito naririnig. Ito yung cancer sa mga lymph nodes or kulani. Neuroblastoma, yung nakikita natin sa adrenal glands. Ang mga ito ay hindi dahil sa lifestyle gaya ng sa mga matatanda. Kasi 'di ba minsan ano natin na dahil sa paninagarilyo or pang-inom. Pero sa mga bata, most of the time it's sporadic or bigla na lang nagkakaroon. Minsan may genetics na involved. Pero most of the time minamalas lang. So, mahalaga ang ating pagsusuri, ang maagang pagsusuri para mas mabilis natin matreat ang cancer ng mga bata. Mas malaki ang chance na gumaling ang bata kung maaga nating ma-diagnose. So, meron tayong mga iba't ibang mga sintomas na dapat natin binabantayan. So, sa ating mga magulang, mga lolo't mga guro, kung kayo ay makakapansin ng mga sintomas na ito, maganda na ipatingin natin yung mga bata sa mga doktor. So for example, madalas na lagnat na walang malinaw na dahilan or basta-basta na lang nagkakaroon, nawawala. Madalas na pagsusuka or sakit ng ulo, lalo na sa umaga. Pamumutla, panghihina o mabilis mapagod. Mga bukol sa katawan na hindi masakit or paminsan masakit din na hindi nawawala. Pagkakaroon ng mga pasa or pagdurugo kahit kaunti lang ang mga tama at panlalabo ng mga mata or pagkakaduwal. Hindi po lahat ng sintomas na ito ay cancer agad, ngunit pag hindi siya nawawala at pag matagal,
nang mayroon ay dapat talaga ipinapatingin natin sa doktor. So for yung mga treatment, iba-iba naman yan. So case-to-case basis, meron tayong surgery or yung pagtanggal ng bukol. Meron yung chemotherapy or yung pagbibigay ng systemic treatment sa buong katawan. Tsaka yung radiation. Yung radiation yung specifically, ito yung pinapractice ko, yung pagbibigay ng radiation para i-target yung cancer sa katawan. So iba-iba ang treatment depending on sa kung anong type of cancer meron. So yung hamon natin, I think yung most dito sa Philippines or dito sa bayan natin, ang problema lagi ay yung gastusin. Siyempre alam ko naman na lahat tayo ay natatakot pumunta sa ospital sapagkat mahal ang pagpapagamot. Lalo na maraming mga magulang ang hindi nagpapatingin sa kanilang bata dahil dito. Pero gusto ko lang sabihin na meron tayong pag-asa. May mga ospital tayo na nagki-cater sa mga bata at mga government institution. Yung malapit lang naman dito sa BAT-MC. Kung pupunta tayo sa Manila, meron din yung PCMC or Philippine Children's, tsaka yung PGH. Na nagbibigay ng libreng gamutan para sa mga batang may cancer. May mga programa din po tayo gaya ng PhilHealth, PCSO at mga ilang NGO na nakakatulong sa mga gastusin, sa tirahan at iba pa. Hindi po madali yung proseso, pero meron din tayong mga social worker at mga health worker na pwedeng tumulong sa inyo. So kung may mga nararamdaman ang inyong anak, huwag po tayong tumakot na kumonsulta. So, Doc, pagka ganito ba, ilang taon ang pinakabatang nadadiagnose natin? Yun nga, depende. So, pwede actually mga sanggol, kahit mga 1-year-old or less than 1-year-old, nakikita, napapansin natin na yung iba nagkakaroon talaga ng cancer. So, hindi naman siya death sentence dahil may nabibigay tayong mga gamot dito. Tsaka madaming mga pasyente, more than... So, well, kung worldwide titingnan mo ang census, madami ang nagiging cancer-free kaysa sa yung namamatay dahil dito. Pero hindi ko sigurado dito sa Pilipinas dahil madami nga sa atin ang hindi nakaka-afford or hindi man lang nakakapunta sa hospital para ma-diagnose. To diagnose, Doc, kailangan ba kahit wala pang simptomas ay magpa-whole body scan? Would you suggest that? Wala naman. So, normal naman na ginagawa pag sa hospital ng anak bata, pag may pediatrician, meron talagang mga screening na ginagawa. Although, wala naman tayong specific na kailangan natin ipascreen ng bata kung sa cancer. So, hindi naman natin ginagawa yon. Sa physical examination pa lang at saka sa mga symptoms na sinabi ko kanina, medyo mag-gauge natin dito kung may posibilidad na tamaan ng cancer yung ating mga anak o mga bata. So, okay, Doc, may gusto pa bang i-add sa mga information na yun? Yung another information na gusto kong ma-add kasi isa pa sa hamon sa atin ay madami sa mga parents or sa mga nag-aalaga sa ating mga bata nakatutok sa social media or sa internet kapag naghahanap ng mga solusyon or ng treatment sa kanilang cancer. Marami or ay napupunta sa mga alternative medicine. Hindi ako masyadong tiwala dun sa alternative medicine kung hindi pa nagpapatingin sa doktor na nasa ospital yung isang pasyente. Sapagkat minsan, or most of the time, ay lalo lang lumalala or hindi gumagaling lalo na pag cancer ang kalaban, medyo mabilis ang paglaki. So, mas gusto ko talaga na pupunta na lang muna sa hospital, sa doktor, bago pupunta dun sa alternative medicine para malaman natin yung mga treatment options. So, Doc, ano yung mga misconception other than yung mga alternative medicine na nabanggit natin? May mga ibang misconception pa ba about itong childhood cancer? Yung gaya na sinabi ko, yung pinakaunang misconception is pag may cancer ay nakakamatay na. So, yun. Most of the time, it's ang goal ng treatment natin is still curative. Especially since yung mga bata, kaya nila yung mga treatment options, and usually naman yung mga treatment options na binibigay is tailored not to harm the patient. So syempre meron ding mga side effects, pero the benefit outweighs the risk, kumbaga. Yun yung lagi namin sinasabi. Ayun.
Doc, for example, sa isang parent na may anak na nagdadaan sa ganitong journey sa cancer, meron po bang kayong story of hope na meron ng naging survivor at a very young age? So, specifically in my practice, kasi medyo sa early pala na practice ko, hindi pa ako when I was training, meron naman mga patients na mga pediatric na cured na. So, until matanda na sila ngayon, mga adolescent na mga 20 years old or working na previously meron silang cancer. For example, merong leukemia or lymphoma that was treated earlier in their childhood. Tapos ngayon, wala na. So, yun, they're living their normal lives, nagtatrabaho or nag-aaral na parang walang nangyari. Although, ang lagi ko sinasabi or lagi namin sinasabi is dapat palagi pa rin nagpapa-check up yung mga patients na ganito kasi pwede pa rin siyang bumalik or in any case, pwedeng magkaroon ng bagong cancer. Kasi pag nagkaroon ka na ng cancer earlier in your childhood, meron pa rin chances na magkakaroon ka ng bagong cancer in the later stages of life. So dapat lagi pa ring nagpapatingin. So madami naman yung mga yung parang nag-chemotherapy before or nag-radiation before pero ngayon parang walang nangyari. Yeah. Yun. So Doc, ito bang childhood cancer na to? For example, yung data, Doc. Dito sa Philippines or sa inyong practice, for example, dito sa Batangas, marami po bang nagkakaganito at the early stages of life? Let's say, 1-year-old to 10 years old, ganon. Ayun, so when I looked at the data, yun nga, parang around 15,000 to 20,000 Filipinos annually. Sa annual naman, yun, yung nagkakaroon ng pediatric cancer. So, yun lang yung alam kong data. Yes. So, yun nabanggit kanina ni Doc, meron din sa ating mga public hospitals po ba? Meron ding nag-o-offer ng ganito? Yeah, of course. So, lahat ng government hospital actually, pwede ka naman pumunta para at least ma-diagnose, ma-biopsy or anything. Malapit dito yung BAT-MC. Pero kung gusto nyo talaga yung specific na madaming mga pediatrician or pediatric oncologist, is doon nga sa PCMC or sa PGH. Yun. Medyo mahaba ang pila pero sa tingin ko kasi kapag pediatric naman na kinakailangan ng treatment, pinaprioritize naman nila ito. Okay. So Doc, balik lang ako dun sa treatments. Not necessary po ba na kailangan mo nang ipa-chemo agad pag na-diagnose ang isang bata? Or meron pang mga gamot before i-chemotherapy agad? So yun, depende sa treatment option. So, yun nga, may 3 forms of treatment na binibigay for cancer. Yung chemotherapy or systemic treatment, yung radiation treatment or surgery. Other than that, wala naman ibang mga gamot na naiinom na hindi bigay ng oncologist na nakaka-treat ng cancer. Wala tayong mga herbal medicine or alternative medicine na nakakatunaw ng cancer. To add to that, wala din tayong mga tinitake na pagkain na nakakakos. Kasi iba, parang isa din yun sa misconception. Na yung iba isip nila pag kumakain ng madaming sugar or carbohydrates, nakakakos daw ng cancer. Hindi rin yun totoo. So wala din naman bawal kainin. I mean, syempre yung mga normal foods na alam natin na healthy. In moderation, di ba? Oo. Doc, for example, processed food or yung mga tinatawag na red dye na nakikita sa mga chichirya, sa mga candies. Yeah. Does it count then na hindi siya cause pero if you take it so yung mga hindi DFA approved, so merong mga ibang mga ingredients doon na pwedeng mag-cause or is a risk factor for cancer, pero usually it won't affect the pediatric patients kasi kung meron man, matagal siya before ma-realize or before mag-cause ng cancer. Mga 10 to 15 years pa. So, hindi siya tatama sa pediatric patient kundi sa elderly. Pero, yun nga. Yun yung mga hindi DFA-approved na mga pagkain or yung mga ingredients. Like, for example, yung sinabi mo, mga dye. Yung isa pa sa mga common na cause, yung mga carcinogen is yung sa mga sunog na pagkain. So yan mga ka-vibes something too much is bad talaga. Kaya kung aaraw-arawin mo yan, chichirya na yan, ay alam mo na ang ending yan. And syempre mga ka-vibes, meron din tayong FTA
ang sorry, ina- FDA. ay, Tama, FDA, DFA yata sinabi ine-evaluate ko. nila kung pwede ba ito. Kasi ah, nakikita ah. natin sa shelf sa grocery stores. Correct. So, pwede naman siya. Though, in moderation lang talaga. Lahat naman ganon, mga ka-vibes. Correct. So, Doc, may mai-add pa ba tayong impormasyon tungkol dito sa childhood cancer? I think nasabi ko na lahat. So, ayan. So, sa mga kakatunin pa lamang sa radyo, kasama pa rin po natin si Dr. Vito Nicanor, isang radiation oncologist from Lipa Medics Medical Center. Ayan, Doc, may add pa ba tayo? Or bati ka naman muna ulit? Or proceed na ba tayo, Doc, sa good vibes question natin? So, yan, mga ka-vibes, we're talking about childhood cancer ngayong umaga. Ayun, so yung isa ko pang i-add lang, kung mayroong mga questions yung mga nanay or yung mga nag-aalaga sa mga bata, huwag kayong matakot magtanong sa kahit sinong mga doktor. Although, syempre, kailangan natin suriin kung sino yung mga totoong doktor kasi dami ko nakikita rin ngayon sa social media na nagsasabing doktor or yung nagpa-practice ng mga alternative medicine. I have nothing against them pero mas gusto ko talaga na para malaman nyo kung totoo ay tingnan nyo kung affiliated siya sa mga hospitals kasi hindi tumatanggap yung mga hospitals ng mga Dr. Quack-Quack. So, gano'n. Yeah. Doc, ano masasabi mo sa mga gumagamit ng AI technology ngayon? Ayun na, additional yan sa Dr. Quack-Quack, Doc. Personally, yung AI naman, nakakatulong talaga sa ating lahat. Yeah, so, hindi ako against dun sa AI. But of course, kailangan nating suriin kung tama. Kasi minsan, pag mali yung pagkatanong natin or mali yung iba yung pagkaintindi ng AI. So, mali rin yung sagot niya. So, kailangan medyo maingat pa rin tayo sa pagtatanong or sa pagsusuri dun sa mga sagot ng AI. Wag 100% maniniwala. Pero syempre, nakakatulong siya sa pag-search natin or pagtulong. Mas maganda na i-verify pa din natin kung health man to sa mga doktor. So there you have it, mga ka-vibes. Mag-consult pa rin tayo kasi ang ating mga doktor ay nag-aral at nag-google ng years at may years of experience din sila, mga ka-vibes, before sila magka-clinic actually. And masasabi yan ni Dr. Vito. And ayan, Dr. Vito. Medyo matagal-tagal na pag-aaral. More than 10 years tayo nag-aaral. At matatrust din naman natin sila when it comes to our medical needs, ating healthcare journey. And I believe Lipa Medics Medical Center is 31 years na, Doc, di ba? And ayan. At meron kayong promotion na ito lang i-share natin sa ating mga ka-vibes. Whole body scan sa halagang 5,365. Ang promo pong ito ay from September 8 to September 30. At ito ay in celebration of the National Thyroid Cancer Awareness Week. So, Doc, baka may information tayo regarding that. So, yung whole body scan specifically is for yung thyroid. So, not necessarily for all types of cancer. Yun Okay. Pero Doc, for example, magpa-whole body scan ako kasi gusto ko lang malaman, baka may something wrong. Pwede ba yung mga ganon? Or you meron tayong tinatawag na yung PET scan, although wala siya sa Lipa Medics. Hindi namin nire-recommend na for screening siya or basta lang gustong gawin. Pwede siyang gawin kung merong mga risk factors. For example, yung mga matatanda na elderly na may iba't ibang risk factor like smoking or like other risk factors. Pwede mo na siyang tingnan. Yung tawag doon ay PET scan. It's different from yung whole body scan. Yeah. So, kailangan may diagnosis muna, Doc? Ganun ba yun? Not necessarily kailangan, pero kailangan of course may from your doctor, may request from your doctor. So, kami yung nag-a-assess kung may risk factors ka ba or kailangan ba talaga siyang gawin. So, ayun. Doc, kasama pa rin natin, mga ka-vibes, si Dr. Vito Nicanor, isang radiation oncologist from Lipa Medics Medical Center. Doc, is there anything more to add sa ating conversation this morning? Wala na, parang... Ayan. So, Doc, may tanong ako sa'yo. Yes. Kung may superpowers ka, ano ito at bakit? Very superficial, pero since bata naman ako, gusto ko flying kasi I like traveling. Siyempre, madali makatravel, makakapunta ka kung saan mo gusto makapunta. Kung para makatulong din sa atin, of course,
I hate traffic, so kung kaya natin lumipad, pwede ako makapunta sa iba't ibang hospital nang madali lang. So, makakatulong din tayo sa iba aside from yung superficial na ads na gusto ko mag-travel. So, ayan. Gusto ni Doc makalipad. But anyway, Doc, isang good vibes message na lang sa ating listeners or sa mga pasyente, especially with childhood cancer. Isang message na lang po para sa kanila. So, kung magtutulong-tulong tayo and kung maaga natin madadiagnose yung cancer, kung pediatric man ito, nakakatakot, alam ko, pero kung magtutulong-tulong, ang goal pa rin natin dito is cure, and mas madami worldwide ang naku-cure na cancers in general or pediatric cancer rather than yung namamatay. So wag magpaano sa misconception na pag may cancer, mamamatay na. So yun. So ayan mga ka-vibes, wag tayo Google ka ng Google dyan. Tapos death na yung ending ng na-search mo. Ayan yung mga overthinkers natin dyan. Ay consult po muna tayo sa tamang doktor at sa totoong doktor ng dyan sa mga ospital. At sabi nga ni Doc, ulitin natin, kailangan yung isang doktor ay affiliated sa mga ospital para legit. Yun ba yung pagkaka-legit? Hindi naman kailangan, pero isa yun sa parang nakikita natin para masuri na, na totoong doctor siya, hindi Dr. Quack-Quack. Hindi lahat ng doctor na totoo affiliated, pero isang paraan lang siya para malaman natin. Okay. So yun mga ka-vibes, kasama natin ngayong umaga, Dr. Vito Nicanor, isang radiation oncologist sa Lipa Medics Medical Center. Doc, maraming salamat sa pagsama sa aking programa. Thank you sa mga ka-vibes. Thank you so much. So there you have it mga ka-vibes. Natutunan natin today ang childhood cancer at mga impormasyon nandito, mga misconceptions, mga treatment, nilatag ni Doc Vito. At live po tayo sa Facebook page at kung gusto nyong ulitin mamaya, ay available lang ito sa ating Facebook page ng GV 99.9 FM. 9:13 on the clock, Philippine Standard Time. Ako pa rin po si DJ Frankie. Kasama nyo up until 10 a.m. dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, your Good Vibes.